3. Diba? Happy family. Hello mga kalingap. Hello mga kalangga. Please subscribe Jen's Journey. Hello mga kalingap at mga kalangga. Welcome back to my YouTube channel, Jen's Journey. So for today's video, magre-reaction lang tayo sa vlog ni Kalingap J. Morelo Vlog. So sa premiere niya po kahapon, so hindi po nakapanood, panoorin niyo po ang full video sa premiere po kahapon ni Kalingap Pastor J. Morelo Vlog. Syempre dalawin niyo ang kanyang channel. And please subscribe, syempre, and of course, panoorin niyo ang kanyang mga vlog. And syempre, but before that, ayan, pasalamat muna tayo. Huwag natin kalimutang suportahan ang ama po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kuya Rab, at syempre po ang Team Kalingap, especially Ruel of Malalag, Rachel Morales, Kuya Daddy Donut, Kuya Red Nobeno, Ate Lorny TV, Kuya Brooks, at po ang Team Kalingap sa mga ambassador, Rhea Olarte, ambassador ng Davao, syempre si Mick Agnes Vlog, at saka si Kalingap Tudor, and of course, Kalingap Pastor J. Morelo Vlogs, ang ambassador, and syempre Kalingap Lydia, Ambassador Jose, Kalingap Jose, support nyo din, and syempre, Kalingap Tatay Papsi, at sa marami pa pong ibang Kalingap members and vloggers, syempre dyan si Kalingap Bilma, Kalingap Rose, Laura Imberakit, Mara 77, and syempre kay Billionis TV, ang pinakamayamang vlogger sa Kalingap. And of course, Kalingap Gilbert, Kuya Kens, marami pa pong iba. Suportahan po natin guys. Ayan, kung gaano po tayo ka-solid sa Rochelle, I hope ganoon din po tayo sa Kalingap. Lahatin na po natin kasi isa lang naman po ang layunin, no? Kung wala po ang Kalingap, wala po ang Kuya Bal, wala po tayo nakilalang Rochelle at hindi po tayo nagkakakilala. Okay? So, ayan, but before that, syempre, magre-reaction tayo sa vlog ni Kalingap Pastor J. Morelo Vlogs, yung premiere niya kahapon, no? So, hindi pa po nakapanood, panoorin niyo po. So, yung premiere niya, guys, is gumapang. Gumapang pero hiningal. So, gumapang para lang makatulong, no? Gumapang para mahanap yung tutulungan na deserving. So, kung napanood nyo, yung kay Tatay Dennis ba yun? Nakalimutan ko. Basta isa siyang tatay na mangingisda, no? Nakakaawa po yung tinitirhan, yung tinutuluyan po kasi daig pa po din nagbahay-bahayan lang, no? Kawawa po yung tinutulugan. Tapos hindi lang sobrang kawawa kasi ang baba ng hindi makatayo ng maganda. Tingnan niyo na kung makikita niyo si Pastor J, tayo upo. Tapos yung pagpasok sa bahay niya, yung dadaanan is parang butas ng karayom. Parang butas ng karayom yung dinadaanan kasi gumapang. Kasi ang liit ng butas ng dadaanan, tapos parang mga basura o mga tambak ng mga gamit. Kasi yung bahay niya isira, so hindi niya mapaayos-ayos gawa ng kahirapan, wala pong pera. Kung makapangisda man po, minsan wala pa. So, kung wala ring makain si tatay. So, kaya nung papasok si Pastor J doon, gumapang para lang makalusot sa butas. Para marating yung kinaroroonan ni tatay na hinihigaan po niya. At saka yung nilulutuan, grabe. Napakabilikado nun magluluto. Tapos puro papel at plastic papel at plastic yung nakapaligid. Tapos yung mga damit niya. Hindi mo lubos maisip kung bahay po yun. Nakakaawa po si tatay, no? Although may mga anak naman daw siya. Pero yung mga itutulong daw na anak niya, parang tinanggihan na lang niya. Kasi hirap din yung mga anak. Gusto niya yung sa mga apo na lang daw niya ibigay yung tulong. So, nakakaawa po kasi naghanap buhay po si tatay mag-isa kahit may anak siya. Na siya, 68 years old. So, matanda na. Ang dapat sa mga ganyan, nandyan na lang sa bahay, nagpapakasaya na lang kasi matanda na eh. Tapos, ang sabi niya, hindi daw siya matanggap-tanggap sa mga construction worker kasi yung edad po niya. So, hindi naman po natin masisisi tatay kasi nasa edad po yan kasi ikaw sa edad mo, baka magiging pasanin ka pa nila, magkasakit ka pa kasi sabihin mong malakas ka pa, kayang-kaya mo pa. Hindi mo alam hanggang kailan yung kaya mo kasi yung construction, napakabigat po na trabaho yan, no? So, ikaw tatay, maghanap ka na lang ng ibang maanuhan mo ng trabaho. So, ang sabi niya,
kung may bangka lang sana daw, makapangisda siya. Pero minsan din daw wala. So, hindi maasahan, no? So, sana po yan, maraming salamat kay Pastor J. Morelo na nahanap po niya si tatay kahit gumapang siya. Pastor J. Ang galing gumapang ni Pastor J. Tatawa talaga ako. Tapos hinihingal siya. Gumapang hiningal. So, ayun, nakakaawa po. Ayan, maraming salamat po kay Pastor J. At sana po, no, may mga mabubuti pong puso dyan, na maduro po yung puso nyo, na maawa po kayo sa mga sobra-sobra yung blessing. Pwede niyo pong ibigay kay Pastor J. Makaabot man po ng tulong kay tatay, kahit sa pagkain lang po. Yung pang-araw-araw, matawid po niya, yung pang-araw-araw niyang kailangan. Kasi yun po yung pinaka-importante, yung pagkain. May bigas lang dyan, okay lang yung ulam kasi mahanap yun sa paligid eh. Basta nasa probinsya ka. Pero yung bigas, hirap pag bigas na yung mawala. So yan yung pinakaunang na ano ko kailangan ni tatay kasi although nangingisda-isda man siya pero hindi nga maasahan, no. Syempre bonus, no, kung yung bahay sana kahit kubo lang, no, mapagawa ng maayos, hindi ganun ka lala, no. Grabe kang lala ng bahay. Ang sobrang lala ng bahay niya, hirap pang pasukin yung daanan. Tapos pagdating mo pa doon, yun pa yung madadatan mo na halos hindi makatayo, kaupo lang lagi. Tapos yung init, yung trapal mainit yan eh, pag tag-init. Init yan, para kang nasa ano yan, nasa oven. Pero titiis po ni tatay yan dahil sa kahirapan po niya, no? Na mag-isa na lang po siya, yung mga anak niya, although hirap din po yung mga anak niya, kaya tiniis niya yung lahat ng yun, no? So nakakaawa po, sana po, no, ayan, sa mga mabubuting puso dyan, kumbaga, maayos lang ng konti yung bahay ni tatay, no? Kahit kubo lang, isang kwarto, ayan, lutuan na agad. Yung komportable man siya na nakastay, no? Siguro ang daming ahas nung ano yun. Ang daming ahas nung tinitirhan ni tatay. Kasi puro tambak na gamit eh. Nakakaawa po, no? So, kung ako lang siguro, anak, puro na lang ako nito. Nakakaawa po kasi kung ako lang siguro, kahit siguro ayaw niya, pipilitin ko siyang doon sa bahay titira, no? Kasi kaysa naman makita mong ganun yung magulang mo. Sakit po sa pakiramdam yun. Na ikaw, yung hinigaan mo, okay, maganda. Pero, yung tatay mo, nagtiis, no? Although, yung gamit niya is lampara. Sa amin, ganun din yung gamit sa amin, lampara, guys. Yung bote, tapos lalagyan ng cotton, na para siyang ano ng kandila. Tapos, lagyan ng gas. Tapos, sisindihan yun siya. Yan yung ano namin, kinalakihan namin na, ano, na ilaw. Kasi hanggang ngayon, dun sa mama ko, walang kuryente. Yan yung kinalakihan, tapos, kaso iitim lang buong bahay mo yan. Kasi usok eh. Mag 24 hours. Kaya ang tinagawa ni tatay, sisindihan lang niya pag nakain siya. So, nakatipid na siya sa gas. After niyang kumain, pag madilim na, hihiga na siya. So, okay lang na kung may mga lamok doon, at least ano siya. Yung mosquito, yung anong tawag nun? Yung net. Ang tawag nun sa Tagalog. So, yun, kasi daw, ino-off na niya yung ilaw pag tapos na siyang kumain. So, malungkot po yung buhay niya, no? Sobrang lungkot. Kasi, mag-isa, maghanap buhay manlaod. Minsan wala pa makuha. Then, pag uwi, walang mag-alaga sa kanya. Sarili niya, iisipin pa niya kung anong kakainin niya. Tapos, ang pinakamasaklap yung tinitirhan, no? Hindi pa komportable. So, nakakaawa po, no? So, kahapon, natawa ako kay Pastor J kasi gumapang siya. Tawa at awa, no? Natawa ako pero naawa ako kay tatay. So, sadyang kung mayaman lang siguro tayo, ang dami natin natulungan, no? Kailan kaya tayo? Pero anyway, tatay, ayan, just keep going, no? Magpakabait lang po. Ayan po ang Team Kalingap. Si Pastor J, maraming salamat. Nanahap po kayo, malay natin. May mga mabuti pong puso na magbigay man lang sa inyo na magtulong-tulong, no? Kahit man lang sa kubo, no? So, ayan, magpaano lang po lagi. Think positive, no? Enjoy mo. So, i-enjoy mo lang yung buhay, tatay, habang, alam ko naman si tatay, malakas pa si tatay kasi porsigido pa siyang magtrabaho. Pero yun nga, wala lang tumatanggap. Alam mo naman sa atin dito sa Pinas. Hindi gaya sa ibang lugar na kahit 60 years old, 70 years old, basta kaya pang gumalaw at magtrabaho, pwede. Unlike sa Pinas po, hindi pwede, no? Yan lang po yung kaibahan. So, ikaw, tatay, magpakatatag ka po sa araw-araw at na makasama mo pa yung mga anak mo at mga apo mo. At sana, no, kung wala mang maano sa'yo, dapat dun ka na lang sa mga anak mo makitulog kasi nakakaawa din, no? Nakakaawa yung sitwasyon na mag-isa, maghahanap pa ng problema. Kaputin lang, wala siyang sakit na iniindang na ano. Wala siyang iniindang na sakit, no? Parang wala namang nakwento. So,
Ayan, maraming salamat kay Pastor J. Morelo Vlogs. Sa hindi pa po nakasubscribe kay Pastor J. Morelo Vlogs, dalawin niyo po ang kanyang channel. Please subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa kanyang mga upload. At itong nire-reaction ko, ito yung premiere niya kagabi. So, bukas ko na ito i-upload. Susunod tayo sa Rose. So, syempre, maraming salamat Pastor J. Morelo Vlogs. And syempre, guys, kay Kuya Val, huwag natin silang kalimutan suportahan ang buong Team Kalingap, Norawal Malalag, Rachel Morales, Daddy Donut, at marami pa pong iba. And of course, Ate Edna and Kuya Ram. Syempre, hanggang dito na lang po ang ating pagre-reaction video. And of course, God, if you want to follow my journey, please subscribe my channel, Jen's Journey, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga uploads. So, ayan, have a great day, everyone. God bless. Love ya. Isip na bang susundin? Dito, di alam ang gagawin. Kahayaan na labanan, wala nang magdikta ka. Alam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip na bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na buo? Hihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito, pagkat mahal kita. Sigurado, kahit alam ko, di sigurado, dahil alam ko, sa sarili, di magtatagalan. So isip na bang susundin? Dito, di alam ang gagawin. Kahayaan na labanan, wala nang magdikta ka. Alam ko na may mahal ka ng iba. Puso isip na bang totoo? Maalala mo lang ba pag di ka na buo? Hihintay ng madaling araw, baka sakaling tumawag ka. Titiis ng ganito, pag